Sa isang payak na hapon ng Biyernes sa bayan ng San Pablo, Laguna, inisip ni Lina na ang mga kwento na kagaya nito ay mga pelikula lang, hindi nangyayari sa tunay na buhay ng mga simpleng babae. Hindi mo inaasahan na ang puso mo ay magpapatibok hindi dahil sa takot, kundi sa isang kakaibang damdamin, isang lihim na nakakabighani. Pero nagsimula ang lahat nang dumating si Egay, anak ng matalik na kaibigan ng ama niya mula sa bayan ng Lucena. Matapos ang isang aksidente na ikinamatay ng ama ni Egay, inalagaan siya ng ama ni Lina. Hindi sila masyadong nagkakausap, lumaki si Egay sa isang dormitoryo sa Quezon at nag-aral sa Calamba, samantalang nanatili si Lina kasama ang kanyang ina. Nagkikita lang sila sa mga libing, kung saan mahigpit ang mga tao at malamig ang paligid, parang walang kinalaman sa kanila. Ngayon, bumalik si Egay para ayusin ang mga papeles sa DFI, para maipasa ang rehistro ng sasakyan. Nang binuksan ni Lina ang pinto, hindi niya agad nakilala ang binatang nakatayo sa harap niya. Hindi na yung payat at pimples na batang lalaki na dati niyang kilala. Isang matangkad na binata na may maikling gupit, malapad na balikat, at titig na parang sinusuri ang bawat buto niya. "Nax, di ka na nagpa-pimple party ha," biro ni Egay na may ngiti sa labi. Napailing si Lina, "Ikaw din." "Aba, ang ganda mo naman ngayon," sabi niya habang nakasuot ng puting t-shirt at beige na shorts. Simple lang dahil mainit sa bahay at hindi siya naghahanda para sa bisita, pero biglang tumalbog ang init hindi lang sa likod niya, kundi pati na rin sa mukha, dahil sa titig ni Egay at sa paraan ng kanyang pagtayo, nakasubsob ang mga kamay sa bulsa, nakangiti pero parang mailihim. Umorder sila ng pizza, nanood ng isang serye sa Netflix, at napag-usapan kung sino sa mga kaklase nila ang nagtungo sa Maynila para magtrabaho, at sino ang nadakip sa mga kaso. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin, parang may apoy na naglalaban-laban sa pagitan nila, habang umiinom si Egay ng tubig, hindi niya tinanggal ang mata kay Lina. Naputol ang hininga nito. Nang gabi, matagal na siyang hindi makatulog. Nakahiga siya sa kanyang kwarto na nakasuot lang ng shorts, walang bra, at may unan sa pagitan ng mga hita. Ang init sa loob ng kwarto ay parang nagmumula sa titig ni Egay, may narinig siyang malambing na boses sa hallway. "Lina!" Napahinto siya. Doon, nakatayo si Egay, naka-gray na jogging pants, walang tsinelas, ang buhok ay medyo magulo, at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. "Hindi ka patulog?" Tanong niya. "Gusto ko lang ng tubig." "Mainit kasi," sabi niya habang lumalakad patungo sa kusina. Pumikit si Lina, nilakad ni Egay ang daliri mula sa siko niya pataas sa balikat, liig, at tumigil sa pendant na suot niya mula pa noong high school. Isang maliit na kwintas na hugis puso. Lahat ng nararamdaman niya ay nagsisigaw, "Tumigil ka." Pero hindi siya makagalaw, "Pwede ba?" Bulong ni Egay bago siya niyakap mula sa likod. Ramdam ni Lina ang bahagyang amoy ng alikabok, pawis, at tabako sa kanyang balat, hindi ito isang halik. Ito ay isang lihim na pahayag sa pamamagitan ng paghinga at pagdampi ng labi sa balikat ni Lina. Hindi sila nagsalita, pero ang katahimikan ay sumisigaw. Sa umaga, nagising siya ng maaga, naka-mint green na cotton pajama shirt, walang damit sa ilalim at nakayapa. Sa kusina, si Egay ay nakasuot ng gray na t-shirt, hawak ang isang tasa ng kape. "Good morning," mahina niyang bati. Sagot ni Lina, pilit na kumikilos ng tahimik. Ang lahat ay parang salamin, marupok at madaling mabasag. "Uuwi ako ngayon," sabi ni Egay. "Kailangan ko munang pumunta sa San Pablo para sa mga papeles." Napangiti si Lina ng bahagya. "CJ." Lumakad siya palayo, bahagyang hinawakan ang likod ni Lina. Napahinto siya, "Pasensya na sa gabing iyon." "Hindi ko dapat ginawa," sabi niya. "Walang problema," sagot ni Lina ng mabilis. "Mainit lang, hindi kami nakatulog." Mumiti si Egay, tahimik na parang hangin lang. Maya-maya, tumigil siya at umalis, lumipas ang 3 araw, at pakiramdam ni Lina ay parang hiwalay ang kanyang katawan sa sarili. Hindi niya kayang magsuot ng damit na may bra dahil naiirita siya sa bawat himas at paggalaw. Sa bawat kamay na nakikita niya ang kamay ni Egay. Sa gabi, panaginip niya ay malagkit na tulad ng pulot, at ayaw niyang magising, na respeto niya na ito pa lang ang simula. Isang linggo pagkatapos ng gabing iyon, nagpasya si Lina na pumunta sa bayan ng Liliw, Laguna. Sinabi niya sa ina na pupunta lamang siya sa palengke para bumili ng tela. Pero sa totoo lang, ayaw na niyang huminga pa sa hangin na puno ng pangalan ni Egay. Naglakad siya sa mga makikitid na kalsada,
pakiramdam niya ay nakayapak siya, kahit suot niya ang mga lumang canvas sneakers niya. Ang bawat tunog ay parang sigaw sa kanyang tenga, masyadong buhay, masyadong malakas, lahat ay paalala sa kanya. Sumakay siya ng jeep papuntang Liliw, ngunit mainit sa loob ng sasakyan at sikip. Hindi gumalaw ang mga bintana, kaya ang bawat hininga ay naging mabigat na halo ng init at sariling mga iniisip niya. Kinuha niya ang earphones sa bag niya, pero kahit ang musika ay naging isang estranghero sa kanyang pandinig, pagdating niya sa Liliw, kumuha siya ng simpleng kwarto sa isang lumang bahay na pag-aari ng isang matandang mag-asawa na mahina ang pandinig, isang biyaya sa kanya dahil hindi siya kailangang magsalita o makinig sa mga usapan. May maliit silang hardin na may mga halamang mint na naglalabas ng malamig na amoy tuwing umaga. Nakasimple si Lina, suot niya ang isang cotton skirt na kulay abo ng buhangin at isang manipis na blusa. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik si Egay, sinuot niya muli ang bra. Gusto niyang patunayan na kaya niyang lumaban sa alaala niya, ngunit parang mabigat na baluti ang mga alaala, kaya tinanggal niya ito, gabi na nang hindi pa rin siya makatulog. Umupo siya sa tabi ng bintana sa kanyang kwarto, nakasuot na nightgown na kulay perlas, at pinakinggan ang mga huni ng mga puno sa paligid. Ang tiyan niya ay puno ng init at tensyon, parang bagyo ang paparating. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Sa harap ng salamin sa ibabaw ng lababo, nakita niya ang refleksyon, hindi na isang dalaga, kundi isang babae. Hubad ang likod, ang strap ng nightgown ay medyo bumagsak sa balikat, at ang buhok niya ay gulo-gulo. Lahat ng nasa kanya ay sumisigaw na nagbago na siya, pagkatapos ni Egay, pagkatapos ng gabing iyon, kinabukasan, naglakad siya papunta sa parke sa bayan ng Liliw. Naka-light blue denim short siya at isang backless na tank top. Nakasuot pa rin siya ng kwintas. Naglakad siya ng nakayapak sa damuhan, hawak ang mga tsinelas sa kamay, at para bang unang beses na naramdaman niyang tunay siyang buhay, tumigil siya sa isang bangko malapit sa fountain at umupo. Bigla niyang narinig ang pamilyar na boses, ang boses ni Egay. Lumingon siya, at naroon siya, nakatayo sa liwanag ng araw, na medyo nakasilip, maihawak na bote ng tubig. Nakaitim na t-shirt at jogging pants siya, at dala ang titig na kilala ni Lina, malalim, malagkit, parang gabi, tinututukan mo ba ako? Tanong ni Lina, nais niyang maging matatag ang tono, ngunit nanginig ang boses niya, hindi, sagot ni Egay. Hindi ko na matiis. Kailangan kitang makita. Umupo siya sa tabi niya. Tahimik silang magkasama, biglang nilingon ni Egay ang kamay ni Lina, hinaplos ang loob ng kanyang pulso. Napalingon siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin, Lina. Hindi kita kayang hindi gustuhin. Pero kung ayaw mo sa akin, aalis ako. Sabihin mo lang ang totoo, hindi niya kayang magsalita. Hinawakan ni Egay ang kamay niya at nilapit sa kanyang mga labi. Hindi ito halik, isang pakiusap. Pagkatapos ay pinakawalan niya, naalala mo ba nung bata ka, humingi ka ng candy sa akin. Pero kinain mo lahat. Sabi ni Egay na may ngiti. Naintindihan ko noon na sisirain mo ang puso ng mga nasa paligid mo. At ngayon, ako na ang nasisira, tumayo siya at umalis ng walang paalam, iniwan si Lina na nakaupo sa bangko, parang tinatablan ng kidlat. Isang bubuyog ang dumapo sa kanyang hita at hindi niya ito pinalipad. Gusto niya ang sakit, pagdating ng gabi, may isang puting kahon na nakalagay sa kanyang bintana. Sa loob, isang maliit na bote ng pabango na maihalimuyak ng aprikot at isang liham, amoy mo ito. Hindi kita makalimutan. Humiga siya sa kama, hubad, hawak ang bote, pinapahid sa liig at isinara ang mga mata. Nariyan siya kay Egay, walang salita, walang ungol, walang hawak, puro amoy at tibok ng puso. Nang bumalik siya sa San Pablo, hindi dahil gumaan ang loob, kundi dahil wala ng silbi ang pagtakas. Ang lahat ng daan ay papunta sa kanya, sa kanyang amoy, katahimikan, at boses na umaalingaw sa kanyang isipan, panaginip, at sa pagitan ng bawat hininga, walang kasama sa bahay dahil nagtrabaho ang ina sa Batangas. Malinis ang bahay, nilinis niya ang sahig, hinugasan ang mga damit, inayos ang aparador. Para siyang naglilinis ng sarili, nakasuotin siya ng isang mahaba, dumadaloy na palda na kulay gatas na tuyot, may hiwa sa gilid hanggang sa hita. Isang puting transparent na blouse na walang buttons, may manipis na tank top sa ilalim. Nakayapak, at ramdam niya na mas sensitibo ang balat niya, kahit sa hangin. Habang nakatayo siya sa bintana, nakita niya si Egay na naglalakad sa likod ng kanilang bahay.
Naka-light shirt at maong, may backpack sa likod. Tumigil siya, tumingin sa bintana. Hindi siya umatras o nagtago, dumulog si Egay, kumatok ng 3 beses, tulad ng dati. Binuksan niya ang pinto, walang sinabi. Pumasok si Egay, naglakad na parang ang bahay ay kanya ng tahanan. Inilapag niya ang bag sa upuan, umupo sa sofa, at tumingin sa mga paa ni Lina na nakayapak, nakatitig sila sa isa't isa. Ang mga mata ni Egay ay may kinang na matagal ang hinahanap ni Lina, kahit sa dilim. Lina, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ito, wika ni Egay na may tinig na malumanay, parang bago umulan. Hindi ko kayang mabuhay kung hindi kita maramdaman, tahimik si Lina, lumapit at umupo sa kandungan niya, ramdam niya ang kanyang hita sa ilalim ng maong at dibdib sa ilalim ng blouse, hininga sa tenga, hindi na kailangang pangalanan, bumulong siya. Gawin mo lang. Pinisil ni Egay ang likod niya gamit ang mga kuko ng bahagya, naglakbay ang kilabot sa balat niya na parang kuryente, hawak ni Lina ang liig niya, ramdam ang pulso sa mga ugat. Nilapitan ni Egay ang kanyang mga labi sa hita niya. Dahan-dahan niyang nilangoy-languyin ang dila sa loob ng hita, hindi dumidikit sa mga pribadong bahagi, parang pinapakinggan ang mga lihim na hindi niya masabi, parang isang ilusyon ka, sabi ni Egay. Hinahawakan kita, pero nawawala ka kasi sobrang init mo, bulong ni Lina habang nilalapnos ang mga labi niya, parang isang walang katapusang bilog sila, walang simula, walang wakas. Alam ni Egay ang bawat panginginig ni Lina, ramdam niya ang pagnanasa bago pa man siya kumilos. Hindi ito basta atraksyon, ito ay mas malalim, mas masakit, pagkatapos ng lahat, nakahiga si Lina sa dibdib ni Egay. Dahan-dahang hinahaplos ni Egay ang loob ng paa niya na tila binabasa ang isang tula. Ito ay naging ritual nila, paa, hita, liig, hindi ka ba natatakot? Tanong ni Egay. Natakot lang ako na mawala ito, sagot ni Lina, ngumiti si Egay, tumayo at lumapit sa bintana. Biglang tanong niya, paano kung aalis ako? Muli ng matagal. Hindi ko man mapigilan pero tatandaan ko lahat, umalis si Egay kinabukasan ng umaga. Pinanood ni Lina habang isinusuot niya ang kanyang backpack at sinelas. Bawat kilos niya ay parang putok ng baril sa puso ni Lina. Hinalikan niya ito sa noo, pulso at tuhod. Tapos, katahimikan, lumipas ang 1 linggo, 2 linggo. Biglang may dumating na text message, walang pangalan, walang litrato, walang numero, hindi kayo nagtatago. Nakikita kayo, pinag-uusapan. Alam namin ang mga lugar. Alam namin, tumingin si Lina sa screen, at isang malamig na pakiramdam ang dumaloy mula ulo hanggang sa likod niya. Binasa niya ang mensahe ng 3 beses. Para bang bawat salita ay tinta ng kutsilyo na sinusulat sa loob ng balat niya. Sino sila? Bakit ngayon hindi siya sumagot? Tinanggal niya ang mensahe, pero nanginginig ang kamay niya. Parang tinatanggal niya hindi lang ang teksto, kundi ang kanyang buong buhay. Kinabukasan, sa hintuan malapit sa palengke, napatingin sa kanya ang 2 babaeng nasa edad medyo matanda na. Nagkapalitan sila ng tingin at nagbulungan. Ramdam ni Lina ang pawis sa likod ng kanyang damit, muling isinusuot ni Lina ang damit na hindi nagtatago kundi nagpapakita. Isang hugis katawan, knit. Dress na kulay nude na may bukas sa likod at manipis na laso sa lig. Walang suot na bra. Dumadaloy ang damit sa katawan niya na parang tubig. Hindi siya nagtago. Naghihintay siya, tumawag ang ina sa gabi. Kasama mo ba si Egay? Sigurado ka ba na ayos lang kayo, napahinto si Lina. Bakit mo naman naisip yun, sabi ni Tita Lila, nakita kayo sa liliw. At may mensahe ulit sa akin. Walang perma. Sabi, tanungin mo ang anak mo kung sino ang natutulog sa kanya, natuyo ang lalamunan ni Lina. Walang sagot. Mahaba ang katahimikan, anak, Lina, hindi kita husgahan. Sabihin mo lang, alam mo ba kung saan ka papasok? Hindi sumagot si Lina dahil hindi niya alam. Hindi na ito tungkol sa pagpili. 3 araw pagkatapos ng tawag, pumunta siya sa bayan ng Pagsanjan, nagkunwaring pupunta sa workshop ng disenyo. Sa totoo lang, gusto niyang magtago, umalis, mag-isip, huminga, kinuha niya ang 1 kwarto sa attic ng isang lumang kahoy na bahay. Mahina ang pandinig ng may-ari, kaya hindi siya kinahanglan makipag-usap. Kailangan niya lang mawala, nang maayos na ang mga gamit, isinara ang kurtina, gumawa ng saan ng damo, at humiga sa kama, may kumatok, tahimik, 1 beses lang. Kilala niya ang katok,
binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Egay, may backpack, at basang-basa ang buhok dahil sa ulan. Tumakas ka, sabi ni Egay. Pero nahanap pa rin kita, umakyat siya ng kaunti. Pumasok si Egay, isinara ang pinto, at niyakap siya ng tahimik. Ramdam niya ang panginginig niya. Hindi siya matatag ngayon, hindi malakas. Nasaktan at kanya, gabi, magkasama silang nakahiga sa ilalim ng kumot. Naka-shirt si Lina, naka-jogger si Egay. Yakap niya si Lina sa baywang, nakahawak ang kamay niya sa tiyan ni Lina, mainit at mabigat, parang hapunan. Hindi siya umabot sa iba pang bahagi, mainit lang ang balat nila sa isa't isa. Ito ba ang gusto mo? Na mawala ako. Bulong ni Egay, kung makakatulong, sagot ni Lina, at ikaw. Masaya ka ba? Hindi, humarap siya sa kanya, niyakap, niyuko ang paa, niyapos ang hita niya. Napatingin si Egay sa kanya, nilapat ang noo sa kanya. Huminga silang magkasabay, hindi ito sex. Ito ay koneksyon kung saan hindi ang katawan ang mahalaga, kundi ang balat, katahimikan, at tiwala. Kinabukasan, nagising si Lina na mag-isa. May isang liham sa tabi niya, huwag kang matakot. Poprotektahan kita kahit na masakripisyo ko ang lahat. May perma, una at huli, Egay, bumalik siya sa San Pablo nang hindi nagsabi kahit kanino, pati sa ina. Ang lahat ay nag-iba, ang alikabok sa kalsada, ang ingay ng jeep, ang mga tao. Siya ay iba na, at ramdam ito ng lahat, suot niya ang isang itim na mahaba ang manggas na damit, masikip ngunit eleganteng may bukas sa likod, walang bra, isang pahayag at kalakasan, pero pati kahinaan, nakayuko, may konting pulbo sa labi. Tahimik siyang naglakad tulad ng huling paglalakad, sa harap ng kanilang bahay, nandun na si Egay, nakaitim na jacket, nakasandal sa railings. Tinitigan siya nito na parang nabasa ang bawat iniisip niya. Lumapit siya, hindi nagsalita at iniabot ang kamay. Kinuha ni Egay, mainit ngunit tensyonado ang mga daliri, tahimik ang bahay. Hindi sila nagsuot ng sapatos, hindi nagbukas ng ilaw. Ang mga ilaw sa kalsada lang ang gumuhit ng mga anino sa sahig. Nakatayo si Egay sa tabi ng dingding, si Lina naman ay sa tabi ng bintana. May distansyang 1.5 metro sa pagitan nila. At doon, naroon ang lahat ng nakaraan, sila isumusulat na naman, sabi ni Egay. Hindi na anonymous. May banta na. Nagtatanong na rin sa trabaho mo. Tumawag ang kolehiyo. Sinabi ng tagapangasiwa, baka kailangan mong mag-leave. Tahimik na iyan, sagot ni Lina. Lumapit siya at inilapat ang noo sa dibdib ni Egay. Niyakap siya nito sa ulo. Mabigat ang hininga niya, hindi nila maintindihan ang nangyayari. Pero hindi nila kailangang ipaliwanag, unti-unting lumayo si Egay, hinaplos ang pisngi ni Lina, pababa sa liig, sa collarbone, nanginginig siya, pero hindi dahil sa takot, sabihin mo, bulong ni Egay. Kung hihilingin kong umalis ka sa akin patungo sa Tarlac, sa lugar na walang pangalan, walang alaala, may trabaho ako doon, makakapag-aral ka. Kaya mo yan, tumingin. Siya nang malalim sa mga mata ni Egay. Nakita niya ang higit pa sa pagnanasa, takot at pananampalataya. Hindi ito laro. Totoo ang plano niya na dalhin siya sa mundong walang pangalan, walang pamilya, walang sakit. Kaya ko, sagot niya. Mahal na halik ni Egay, matagal, malambot, parang huling pagkakataon. Humiga sila sa kama. Si Lina ay nakaitim na damit, si Egay ay nakakamiseta lang. Niyakap siya ni Egay, inilapit ang ilong sa batok ni Lina. Nasa hita ang mga daliri niya, marahang kumakapit. Hindi sila nagsalita o malakas ang paghinga. Napakadelikado, napakamahalaga, sa ganap na 3:00 ng madaling araw, may kumatok sa pinto. Napatigil sila, isang beses lang ang katok, pagkatapos ay sunod-sunod. Tahimik. Tapos, malakas na pagkatok, tumayo si Lina, mabilis ang tibok ng puso. Lumapit si Egay sa pinto, sumilip sa peephole, namutla, sino yan? Bulong ni Lina, ang ama ko. Ang ama ko, sagot ni Egay, umatras, lumapit si Lina. Sa likod ng pinto, narinig nila ang malalim at mahigpit na boses, buksan ninyo. Alam kong nandyan kayo. Hindi ito tama. Magsisira kayo ng buhay ninyo. Sobra na ito, nanginginig si Lina. Niyakap siya ni Egay sa balikat. Kung bubuksan mo, guguho ang lahat, bulong niya, tumango si Egay. Sa mata niya, may sakit pero may tapang, hindi ko bubuksan. Hayaan mong masunog lahat, biglang may text message sa screen ni Lina, pinipili ninyong gawin ito.
Nagsimula na ang mga kahihinatnan, walang pirma, 3 araw pagkatapos ng babalang text, unti-unting nag-iba ang paligid ni Lina sa San Pablo. Ang mga nakikita niyang tao sa palengke ay tila may lihim na titig, ang mga kapitbahay ay nag-uusap ng palihim kapag siya ay dumadaan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa maliit na tindahan, naramdaman niyang may mga matang sumusunod sa kanya mula sa dilim ng mga puno sa tabi ng kalsada. Pumunta siya sa maliit na kapehan sa tabi ng plaza. Umorder ng mainit na kapeng barako at umupo sa sulok na may pinakamaliit na liwanag. Sinubukan niyang kalimutan ang mga pangyayari, ngunit hindi niya mapigilang isipin kung sino ba talaga ang mga nagbabanta sa kanya at kay Egay. Sino ba ang kami na palaging nagpaparamdam, na tila nakararamdam ng bawat hakbang nila, habang nakatitig sa kanyang tasa, napansin niyang may isang lalaking nakaupo sa malapit na mesa, nakaitim na jacket at sombrero. Tila hindi siya pinapansin pero may kakaiba sa kanyang mga mata, parang may alam siya na hindi dapat malaman ni Lina, parang may mga lihim sa bayan na hindi mo maintindihan, no? Biglang bumulong ang lalaki, halos hindi marinig, napatingin si Lina, nagulat at nanlumo. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Umiti ang lalaki ng bahagya. Hindi mo pa ba naririnig ang balita? May mga kwento tungkol sa inyo ni Egay na hindi dapat lumabas sa dilim ng gabi. Naramdaman ni Lina ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran, parang may nagbabadya ng panganib. Ngunit sa kabila ng takot, may apoy na muling nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi siya papayag na takutin, kung gusto mong malaman ang totoo, maghanda ka. Hindi ito ang katapusan, sabi ng lalaki habang tumitindig, at naglakad palabas ng kapehan, iniwan si Lina na puno ng tanong at pangamba, sa kanyang puso. Alam ni Lina na ang susunod na yugto ng kanilang kwento ay magsisimula na. Isang laban na hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa kanilang kalayaan, katotohanan at buhay. Ngunit sino ba talaga ang kalaban? At hanggang kailan sila makakatakas sa mga anino ng kanilang nakaraan, habang naglalakad pa uwi, niyakap ni Lina ang kanyang katawan, ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Sa dulo ng kalsada, may isang anino na mabilis na naglaho sa likod ng isang puno. Siya ba iyon? O isa lamang bangungot na muling babalik upang guluhin ang kanilang mundo? Walang kasiguraduhan, ngunit isang bagay ang tiyak, ang kwento nila ni Egay ay hindi pa tapos. At sa dilim ng San Pablo, may mga lihim na naghihintay na mabuksan. Hindi nagtagal, isang gabi na may dalang ulap ang bayan ng San Pablo. Nakaupo si Lina sa balkonahe ng kanilang bahay, nakasandal sa bakal na rehas, suot ang kanyang itim na damit na may mahahabang manggas at malalim na pagbukas sa likod, na para bang isang panangga sa kanyang mga lihim. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso niya ay naglalagablab, hindi dahil sa lamig, kundi sa pangungulila at takot. Biglang may kumatok sa pintuan ng bahay. Hindi ito ang banayad na katok ng dati, kundi isang malakas, matitinding palo na pilit pumasok. Pumatak ang pawis sa noo ni Lina habang dahan-dahang bumaba sa hagdan, ang mga paa niya ay nakayapak sa malamig na sahig. Buksan niya ang pinto, at sa harap niya ay nakatayo si Aling Maring, isang matandang kapitbahay na kilala sa kanilang lugar. Magaspang ang mukha, ngunit may matang puno ng pag-aalala. Lina, anak, delikado na. May mga tao na lumalakad dito sa gabi, naghahanap sa inyo ni Egay. Hindi na ito biro, malakas ang boses ni Aling Maring, halos manginig, kailan mo nalaman ito? Tanong ni Lina, habang pinipilit kontrolin ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Kanina lang, may mga kabarangay na nakakita sa mga anino sa gilid ng kalsada. Nagdadala ng mga sulat at mga babala. Sinabi nila, hindi kayo ligtas, na pailing si Lina. Ano ang gagawin ko? Ano ang dapat naming gawin ni Egay? Bumalik si Aling Maring sa likod ng kanyang mga salita, makipag-ugnayan kayo sa pulisya. Pero sa totoo lang, ang mga taong ito ay malalakas at matagal nang nakikita sa mga madidilim na sulok ng bayan. Hindi sila basta-basta matitinag, sa paglakad ni Aling Maring palayo, tumigil si Lina sa pintuan. Ramdam niya ang bigat ng mundo sa balikat niya, ngunit may apoy na sumiklab sa kanyang mga mata. Sa dilim, nakita niyang may isang anino ang nakatayo sa kabilang kalsada, nakatitig sa bahay nila. Nagsindi ang isang pusporo, at sa liwanag nito, nakita ni Lina ang isang pamilyar na mukha, si Egay. Tumakbo siya papalapit, at niyakap niya ito ng mahigpit. Kailangan nating magplano, bulong niya. Alam ko, sagot ni Egay, ang tinig niya ay puno ng tapang at pangakong hindi siya iiwan. Hindi lang ito laban para sa atin, kundi para sa lahat ng mahal natin. Habang magkahawak kamay silang tumingin sa madilim na kalsada,
isang malamig na hangin ang dumaan. Dala ang mga pangakong hindi pa natutupad at mga misteryong naghihintay na masagot. At sa likod ng mga anino, may isang matang nagmamasid, isang mata na hindi nila nakikita, ngunit patuloy na sumusubaybay, hanggang kailan tayo tatakbo. Tanong ni Lina sa hangin, umiti si Egay, hanggang sa makalaya tayo. O hanggang sa mawala na tayo, at doon nagsimula ang tunay na laro, isang paglalaro ng mga lihim, pagnanasa, takot, at pag-asa sa puso ng isang maliit na bayan na tila nahuhulog sa kandungan ng dilim. Sa sumunod na araw, nagising si Lina na may kakaibang pakiramdam sa kanyang balat, parang may mga matang nakatitig sa bawat galaw niya. Nasa bahay siya pa rin sa San Pablo, nakasuot ng puting blouse na manipis ang tela, may malalambot na mga manggas na bahagyang bumabalot sa mga braso niya, at isang maong na shorts na bahagyang nakalantad ang kanyang mga hita. Ang buhok niya ay nakatali ng bahagyang maluwag, ilang piraso ang bumagsak sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang misteryosong alindog na hindi mapigilan ang sinuman, habang naglalakad siya sa labas ng bahay. Napansin niya ang isang maliit na sobre na nakadikit sa pinto nila. Wala itong pangalan o palatandaan, tulad ng mga lihim na bumabalot sa buhay niya nitong mga nakaraang araw. Binuksan niya ito ng may kaba, at sa loob ay may isang maliit na susi at isang maikling liham na nakasulat sa maliliit na titik. Kung nais mong malaman ang totoo, pumunta ka sa lumang balete ng San Pablo sa hating gabi. Dito magsisimula ang sagot sa lahat ng tanong mo, hindi makapaniwala si Lina. Bakit ako? At ano ang ibig sabihin nito? Bulong niya sa sarili, habang ang puso niya ay sumisigaw ng takot at pananabik. Hindi nagtagal, dumating si Egay. Nakasuot siya ng itim na polo at maong, may backpack na tila puno ng mga lihim. Nakita mo na ba ang sulat? Tanong niya, tumango si Lina. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumunta. Ngumiti si Egay, hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Pero kailangan nating harapin ito, magkasama. Nang gabi na, nagsuot si Lina ng mahabang itim na palda na may slit sa gilid, at isang blouse na may malalim na v-neck na bahagyang nagpapakita ng kanyang lieg at balikat. Ang kanyang mga paa ay nakayapak, ramdam ang malamig na damo sa ilalim ng mga daliri. Kasabay ni Egay, naglakad sila patungo sa lumang balete, kung saan ang mga anino ng nakaraan ay tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan doon. Sa ilalim ng mga sanga ng kahoy na matagal nang pinag-uusapan sa bayan, bilang isang lugar na may mga kwento ng kababalaghan, naghihintay sila ng sagot. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong, mga tinig na hindi nila maintindihan pero ramdam ang bigat. Biglang may kumatok sa likod nila. Lumingon si Lina, at nakita ang isang matandang babae na may dalang krus at rosaryo, may matang puno ng karunungan at lihim. Hindi lahat ng liwanag ay nagmumula sa araw, wika ng matanda. At hindi lahat ng dilim ay dapat katakutan, ngunit bago pa man sila makapagsalita ng higit pa, may isang malakas na tunog mula sa malayo, parang isang sigaw na pumatid sa hangin. Napatingin sila sa direksyon ng tunog, at sa dilim, may mga mata na kumikislap, mga mata ng mga taong matagal nang nagmamasid at naghihintay. Ang kwento nila ay patuloy na umuusbong, puno ng mga tanong at lihim na kailangang tuklasin. At sa puso ni Lina, alam niyang hindi ito ang katapusan, kundi simula ng isang mas madilim at mas mapanganib na yugto.